Maligayang Pasko po mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, ito pong pahayag ng Vice President dahil siya po ay tinanong ng media mga tambay sa kanya po interview kung babatiin daw po ba niya ng Pasko, ito pong Pasko, ang si Bongit na tinatawag na bangag mga tambay. Ayon naman po sa ating Vice President, bakit naman niya babatiin? Una-una, babatiin mo ba yung tao na nagpakidnap sa iyong ama at pinatapon ng walang due process sa The Hague, sa Netherlands at ngayon nakakulong doon? Mababati mo ba siya mga kababayan kung ang iyong ama ay ipinatapon na walang due process? Kung kayo po tatanungin, babatiin niyo po ba siya ng maligayang Pasko? Pakinggan po natin ang ating Vice President. Spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas ikaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ang mga ayaw ko batiin. Yan po mga tambay, ang ating pong Vice President ay hindi po plastic mga kababayan. Hindi po siya plastic at napakahirap po sa kanya na batiin ang isang nag-trader at nagbaliwala po mga kababayan. At lahat ng pangako na ibinigay niya unang-una sa kanya. Kaya nga sinamahan niya ang pagiging unit team. Di po ba? Dahil napakarami ipinangako, lalong-lalo po sa taong bayan, na gagawin niya at ipagpapatuloy ang magandang nasimulan ng kanyang ama. Ano po nangyari mga kabayan? Imbis na tuparin ang mga pangako, lalong-lalo po sa kanya at sa taong bayan, binaliktad po ang sitwasyon. Ipinatapon po ang kanyang ama ng walang due process. At ngayon po ay nag-iisa po at hindi pa po pwedeng dalawin ng Kapaskuhan at Bagong Taon. At napakahirap puntahan ang kanyang ama dahil napakalayong bansa ang pinagtapunan. Hindi po ba? Kahit po ang Pilipino, yung mga matitinong Pilipino, hindi po ba? Meron tayong soberenya, meron tayong judicial, mga kabayan, pero never po nilang idinimanda, mga kabayan, walang demanda sa Pilipinas ang kanyang ama. Pero ipinatapon, mga kababayan. At sino po, katulad po ng isang anak, katulad po ng isang vice president, mga kababayan. Tapos mababalitaan mo, yung nagpatapon sa iyong ama ay gumagamit pa ng pulburon ayon sa kapatid at tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Paano mo mapapatawad yon? At paano mo mababati yon ng maligayang Pasko at maligong bagong taon, Mr. President? Kung siya mismo ay pilit pinababagsak siyang pilit. Hindi po ba? At pilit ginugugulan ng napakalaking pera para po pabagsakin. Kaya nga po nagkandaleche-leche ang ating bansa, lalong-lalo po sa korupsyon. Dahil po sa sobrang kagahaman, ganid sa kapangyarihan at pera ng taong bayan umano. Hindi po ba? Yan ang tunay, yan po ang pinakamaganda na ginagawa po ng Vice President na wag na po makipagplastikan. Mahirap po makipagplastikan sa isang tao, mga kabayan, na hindi mo alam kung kailan ka sasaksakin sa likod. Hindi po ba? Napakahusay pong magsalita. Pero sa kabila ng kanyang mga salita ay sinasaksakan naman patalikod at pilit kang pinababagsak ng mga ito. Hindi po ba patrador? Mga trader ang mga demonyong ito umano. Hindi po ba? Kaya po Vice President,
ang suporta naman po ng taong bayan at nakikita naman po ng taong bayan kung ano po ang ginawa ni Bongit at ng kanyang administrasyon sa inyong pamilya, lalong-lalo po sa dating Pangulo. Nakita po ng sambayan ng Pilipino at buong mundo, pati Banyaga, pati ibang lahi, nakita, pati nga Amerika, pati China, lalong-lalo ang Russia, nakita po ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga pati yung mga pinagdalan ay nakaisip ang malalaking bansa na iba na. Iba na ang sistema at sinusunod ng ICC. Hindi na po sila para sa katarungan. Para na po sila sa pera umano at sa politika. Nagagamit na po sila. Kaya dito po mga tamay, ito pong sinasabi po ng Vice President mga kabayan. Mababaliktad naman po sitwasyon eh. Pag hindi po nila napabagsak ang Vice President at ang pamilya Duterte, mababaliktad naman po ang sitwasyon. Lahat po ng nangyayari sa ating bansa, mga kabayan, na napakahirap managot ang mga magnanakaw, lalong-lalo po mga ulo, na nagdiriwang pa ng napakagandang Kapaskuhan sa Malacanang, umano. Mababaliktad po yan, ang sitwasyon po. Kaya po yan din naman po ang inaasahan natin, na ito pong malalaking ulo na ito, na grabe po ang ginawang pagnanakaw umano sa ating bansa, ay kailangan po isuka po nila lahat ang kanilang mga ninakaw at ang kanilang kawalangyaan at kademonyo ang pinagagawa sa ating bansa, ay kailangan po panagutan po nilang lahat. Hindi po katulad ngayon. Ang pinaggagawa lang po nila, mga kabayan, kung mga kalaban lang nila halos ang pinupuruhan nila. At syempre, yung nasa baba. Kaya nga puro kasinungalingan eh. Hindi po ba? Nakita nyo po. Kung magsalita sila, sa 100 sinabi, 200 yata ang mali, umano. Hindi po ba? 100 yung ipinangako, 200 po ang hindi natutupad. Unbelievable. Komento po na inyong lingkod. Kaya ano ang aasahan mo, mga kabayan? Ano ang aasahan mo, di ba? Kahit naman kaninong tao, dahil tao lang tayo. Hindi ba? Yung grabing sakit na ginawa ng isang pamilya, katulad po ng Marcos, sa kabila ng ang kanyang ama ay pinalibing sa libingan ng mga bayani. Tanging ang Presidente Duterte lamang ang nagkalakas loob na ipaglaban ang kanyang ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Ilang presidente na pong nagdaan, hindi po nailibing yon sa mga libingan ng mga bayani. Di po ba? At yung kanyang nanay, nahatulan sa panahon ni dating Pangulong Duterte ng 7 count of graft and corruption. Nahatulan po at makukulong na po at hindi po bababa sa 77 years na pagkakabilanggo ang kanyang ina umano. Pero hindi na po nakulong, mga kabayan, dahil po sa bait at siyempre sinabi ng dating Pangulo, pwede nang hindi kulong dahil sa katandaan, mga kababayan. Pero convicted ng korupsyon. Yun po ang matindi. Samantalang itong dating Pangulo, walang kaso, walang nililitis na kaso sa Pilipinas, ipinatapon, at yung pinagdalan, hindi pa tayo miyembro. Unbelievable. Ganyan po, mga kababayan. Kaya mabuhay ka po, Vice President, at sumasang-ayon po si Kamanong sa inyong pahayag na napakahirap batiin ng maligayang Pasko at maligong bagong taon ang tao, ang ulo at may kagagawan kung paano po napunta sa dahig ang inyong ama. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. At comment, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam,
Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, at si Eric Herschel ng Canada, at si Kingston ng Hong Kong, at si Beiche Chiyoko, at sino pa ba ito mga kabayan? Yun. Tingnan po natin, sino pa ba? Ayun, si Jem Aris. Ayun na pala, nabanggit na po pala natin. Si Jem Aris, thank you po sa inyo pong mga biyaya. Maraming salamat po mga tambay, at syempre po, ingatan po kayo lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal po natin at panalangin na tayo po ay maingatan, pati po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Ang Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At syempre po, maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa ating lahat. God bless po mga kababayan. Ingat po tayo at konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.